Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Kabornok and welcome sa isa namang episode ng talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kabornok at ako ang inyong Taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode po ngayon ay muli ko na namang makakasama, walang iba kundi si kapatid na Gabriel de Guzman. Sir Gabriel, magandang araw sa iyo. Magandang araw din po, Kabornok. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin. At sa ating episode po ngayon ay isang napakagandang talakayan po ito tungkol po sa totoong nangyari sa ating kasaysayan, kapatid na Gabriel. Tatalakayin po natin kung saan ba naganap ang unang misa sa Pilipinas. Tatalakayin natin yan dito po sa ating programa, kapatid na Gabriel. Pero bago muna natin simulan, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan, so kapatid na Gabriel, bago muna natin simulan ang ating episode at yung video na ating ipi-play ngayong araw na ito mula po sa isang YouTube channel, yung Knowledge Power TV. Bago na natin i-play yan, ay titingnan muna natin at susuriin kung paano po ba nakaabot sa Pilipinas ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At alam naman natin yan, kapatid na Gabriel. Sa Mateo 16:18, itinayo po ni Kristo ang kanyang iglesia, kapatid na Gabriel, di ba? Yung itinayo ni Kristo na kanyang iglesia, kapatid na Gabriel, ano po ba ang mandate sa kanya? Basahin natin sa 1:8 ng Gawa, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito naman po sa 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Ibig sabihin, yung mandate sa buong daigdig talaga, kapatid na Gabriel. Lahat po ng tao ay kailangan talagang pangaralan ng ebanghelyo, kapatid na Gabriel. At dito, magpapansin, yung iglesia magmula sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Paano nangyari yan, kapatid na Gabriel, na nakaabot sa Pilipinas ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Unang-una, si Apostol Pablo na nangaral sa mga Hentil ay nakaabot sa Roma. Basahin natin ang 28:16 ng Gawa, kapatid na Gabriel. Opo, 28:16 ng Gawa. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Ayan, pinakatanod. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. Si Apostol Pablo, nakarating siya sa Roma. Yan So mula sa Jerusalem, ang pangangaral ay nakaabot po sa Roma. Ngayon, ano po ba itong sinasabi naman na nakaabot sa Roma? Katunayan, sa 23:11 ng Gawa,
Basahin natin, kapatid na Gabriel. Opo, ito naman po, kinagabihan tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gawin mo sa Roma. Ayan, klarong-klaro, talagang mandate po na makaabot sa Roma ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Pablo na apostol, kapatid na Gabriel. Ano ngayon ang bunga nitong pangangaral ni Apostol Pablo sa Roma? Basahin natin ang Roma, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, 1:7 hanggang 8, sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapangyarihan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ayan, klarong-klaro yung pananampalataya ng mga taga-Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Kaya nga nakaabot yan sa Espanya. Pakibasa, kapatid na Gabriel, ang Roma 15:24. Pakibasa, kapatid na Gabriel. 15:24, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan kong patungo sa Espanya. Inaasahan ko rin namang tutulungan ninyo akong makapagpatuloy sa aking paglalakbay matapos tumigil diyan ng kaunting panahon. Ayan, klarong-klaro. So nakaabot po sa Espanya at syempre alam naman natin, base sa ating kasaysayan, nakaabot po yan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Espanyol. Ayan, klarong-klaro, no, kapatid na Gabriel. O, Amen. yan po ay biblical, kapatid na Gabriel. At talagang nag-trace natin kung paano nakarating sa Pilipinas ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yan, kapatid na Gabriel, yan po ay hula. Merong hula pala yan sa Biblia na makarating po, kapatid na Gabriel. O, ito, basahin natin sa Isaias 49:1, pakibasa, kapatid na Gabriel. 49 at 1, ganito po nakasulat. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinihirang niya ako para siya'y paglingkuran. Ayan, klarong-klaro, makinig daw yung mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pilipinas, talagang malayong lugar naman yan, kapatid na Gabriel. Ika nga nung sa isang salin, sa ang dating Biblia, basahin natin yung salin, kapatid na Gabriel. Yan po, kayo'y magsipakinig sa akin, o mga pulo. Ayan, pulo na yan eh. At inyong pakinggan ninyong mga bayan sa malayo. Tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata ng aking ina ay binabanggit niya ang aking pangalan. O, klarong-klaro, yung pagtawag pala ng Panginoon ay mula sa bahay bata. O, tanong, Brother Gabriel, isang bahay bata sa Pilipinas ba yan? Hindi naman, kapatid na Gabriel. Diba? O, yung tinutukoy dyan, nung ipinanganak si Kristo, galing yan sa Jerusalem. Diba, Brother Gabriel? O, ibig sabihin, mula sa Jerusalem, papatungo po sa mga pulo, sa mga malalayong lugar. Kaya nga baligtad sa MCGI at INC. Galing sa pulo ng dagat, pupunta doon sa bahay bata. Baligtad. Nako Baligtad talaga yan, kapatid na Gabriel. So, yan, mga kababayan, no? Klarong-klaro. Diyan nga sa MBB, Magandang Balita Biblia, pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang. Si Kristo yung tinutukoy dyan. Sino naman yung pinili ni Yahweh na isinilang at siya talagang makikinig sa kanyang lahat ng tao? Diba? Si Kristo yun baligtad pala yung MCGI daw. Galing daw yung pangangaral sa pulo ng dagat. Tapos pupunta daw dun sa mga iba pang lugar. Mali. Mali, baligtad Sa Pilipinas, ano? Oo. Dapat galing sa Jerusalem. Galing sa lugar na kung saan ipinanganak,
isinilang at hinirang ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Gabriel. Klarong-klaro yan, nasa Biblia. Hula po yan ng banal na kasulatan. Kaya sa ating episode po ngayon, kapatid na Gabriel, tatalakayin natin kasi nakarating na nga sa Pilipinas. Alam mo ba, Brother Gabriel, merong mga nagkiklaim na hindi daw sa Limasawa Island nangyari itong unang misa. Alam mo ba yon, kapatid na Gabriel? Meron akong idea. Oo, may idea ko dyan, pero hindi ako sure. Hindi ako sure. Yan. So kung hindi ka sure, isusure na natin dahil ito video ito ni Knowledge Power TV. Magbibigay po ng kaalaman sa atin at susuriin natin. Panoorin natin ang video niya, mga kapatid. Petsa sa kasaysayan ng reliyong Kristyanismo sa Pilipinas ang huling araw ng Marso o ang March 31. Dahil noong March 31 taong 1521, sa araw na ito ginawa o isinagawa ang kauna-unahang pagsambang Kristiyano sa ating bansa. Ang unang banal na misa at unang pagpapakilala ng reliyong Kristyanismo sa Pilipinas. Bago pa man ito ay nagkaroon na ng magandang relasyon ang dalawang panig ng mga Espanyol at mga katutubo sa Limasawa. Sa bisa ng sanduguan ni na Fernando Magallanes at Raha Colombo noong ika-29 ng Marso. Sa tabi ng dalampasigan ng isla ng Limasawa sa kasalukuyan na lalawigan ng Southern Leyte, dito isinagawa ang seremonya ng unang misa sa kasaysayan na dinaluhan ni na Fernando Magallanes at tinatayang 50 sa mga tauhan niya. Kasama na rin dito si Antonio Pigafetta. Dinaluhan din ito ni na Raha Colombo at Siago at ilang pang mga katutubo sa isla ng Limasawa na nais makita ang itinuturing nilang banyagang ritual na pagsamba. Ayan so ulitin natin, yung unang misa nangyari sa Limasawa Island. Nasa nasa, kung di ako nagkakamali, nasa Visayan region, Visayan region. Tuloy natin, kapatid na Gabriel. Nataon din sa linggo ng pagkabuhay ang nangyaring misa sa Limasawa at isinagawa na ang unang seremonya ng misa sa may dalampasigan ng Limasawa sa pangunguna ni Padre Pedro Valderrama, ang nag-iisang nakaligtas na paring kasama sa ekspedisyon ni Magallanes. Masugid namang sinubaybayan ng mga katutubo ang nasaksiyan nilang banyagang ritual. Matapos ang simpleng misa ay isinagawa naman ang pagpapatayo ng kahoy na krus sa ibabaw ng burol sa isla na dinaluhan naman ni Padre Valderrama, Magallanes, Pigafetta at sina Raha Colombo at Siago. Ayon kay Pigafetta, idinasal nila ng sabay-sabay at paulit-ulit ang Pater Noster o ang Ama Namin at ang Ave Maria o ang Aba Ginoong Maria at nakisabay rin sina Raha Colombo at Siago. Sa pangyayaring ito, isinilang ang reliyong Kristyanismo sa ating bansa na siyang naging bahagi ng ating pambansang kamalayan at kultura sa darating na henerasyon. Simula pa lamang noong 1872 ay kinikilala na ng pamahalaang Kastila na ang Limasawa o ang isla ng Limasawa kung saan naganap ang unang misa sa bansa. Ito ay batay na rin at sinuportahan ng mga pagtatala ni Pigafetta sa kanyang journal. Katunayan, isinabatas pa ang Republic Act No. 2733 noong ika-19 ng Hunyo taong 1960 na kinikilala ang isla ng Limasawa bilang lugar na ginanapan ng unang misa. Ayan, so yung Limasawa sa province ng Leyte, diyan po nangyari yung unang misa. Ayon po sa Republic Act na ito, kapatid na Gabriel, na kinikilala ang kasaysayan na ito. Siyempre, merong magko-contest dito kasi merong namang ibang lugar na magkiklaim na doon daw sa kanila ginanap yung unang misa. Ituloy natin ang video, kapatid na Gabriel. Nagpagawa pa si dating unang ginang Imelda Marcos ng shrine sa tuktok ng burol na natatanaw ang Barangay Magallanes sa naturang isla. Ang Shrine of the First Holy Mass noong 1984 ay ginastusan pa ng milyong-milyong piso. Pero sa paglipas ng ilang mga taon ay hinamon ang paniniwalang ito nang ipanukala ng Filipinong historiador na si Sonia Zaide na ang lugar ng unang misa sa Pilipinas ay nangyari hindi sa Limasawa kundi sa Butuan sa Agusan del Norte na nagbase rin sa mga tala ni Pigafetta.
Ayan, so meron palang isang historiador, yung Pinoy historia na si Sonia Zaide, kapatid na Gabriel. Base rin sa mga tala ni Pigafetta, yung nakita natin kaninang aklat, sinasabi daw na yung unang misa hindi daw doon sa Limasawa. So kinontest ngayon itong sinasabing historian fact na ito. Panoorin natin ang susunod, kapatid na Gabriel, ng mga detalye. Mahaba-habang debate rin ang pinagdaanan ng mga magkakatunggaling historiador na iginigiit ang kanilang mga argumento gamit ang mga tala ni Pigafetta at ng isa pang nagtala sa kanilang paglalakbay na si Francisco Alvo, na siya namang nagbigay ng mas detalyadong paglalarawan sa nangyaring pagtatayo ng krus sa Limasawa. Ayon kay Albo, na mula sa Burol ay tanaw ang tatlong mga isla sa kanluran at timog kanlurang bahagi na tumutugma sa paglalarawan ngayon sa katimugang bahagi ng Limasawa, di katulad sa bandang Butuan na isang isla lamang ang natatanaw. Namagitan na ang National Historical Commission of the Philippines sa issue at makalipas ang ilang taon ay formal nang idineklara noong nakaraang taon ng National Historical Commission of the Philippines na sa Limasawa nangyari ang unang misa sa bansa. Ito ay bilang paghahanda na rin sa quincentenary na anibersaryo ng pagsilang ng Kristyanismo sa bansa at ng pagdating ni Magallanes sa ating bansa. Ayan, so yan pala yung kasaysayan, kapatid na Gabriel, nung pagsigurado na yung talang sa Limasawa Island nangyari yung unang misa at nakapasok na nga at yan po ay nag-intervene na po yung National Historical Commission, tama ba yun? National Historical Commission of the Philippines, parang ganun ata yun, ano? Hindi ako nagkakamali. So, yan po mga kapatid, ano? At napakaliwanag na po ng ating napanood na yan talaga, Limasawa Island, doon po naganap yung unang misa, kapatid na Gabriel. At ano muna yung masasabi mo doon sa ating napanood? At by the way, bago muna natin ipagpatuloy, shout out muna kay Knowledge Power TV. Maraming salamat sa iyong video. Sige bro, ano masasabi mo muna doon sa ating napanood? Sa akin, ano pa rin talaga ako, stick lang tayo sa may history talaga na talaga sa Limasawa naganap yung unang misa. Actually, akala ko nga yun yung nalaman ko nung dati. Meron pa nga yung 1300s daw, doon daw naganap yung misa. Pero kung ako sa inyo mga kapatid, stick na lang tayo sa kung ano yung renowned na talaga na history na nakabase talaga sa pinag-aaralan talaga natin sa may textbooks na rin talaga. No, yan na yung dineklara talaga ng Pilipinas. Diyan na naganap sa Limasawa. Oo, at importante po yan, ano, na talagang siguraduhin ang ating kasaysayan. Basahin nga natin sa Biblia, sa Job 8:8, kapatid na Gabriel, ang dating Biblia natin basahin. Opo, ganito po nakasulat po sa Job 8:8. Sapagkat ikaw ay magsisiyasat, isinasamo ko sa iyo sa unang panahon at pasiyahan mo ang sinaliksik ng kanilang mga magulang. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, na yung sa unang panahon at pasiyahan mo ang sinaliksik ng kanilang mga magulang. Kaya dapat talaga nating i-consider yung kasaysayan, kapatid na Gabriel. Kasi kung hindi mo i-consider yan, nako, ewan ko na lang. Baka alam mo na, maraming fake news na lumalabas tungkol po sa ating kasaysayan sa Iglesia Katolika. Halimbawa, sasabihin, kapatid na Gabriel, na yung sa Inquisition daw, Katoliko daw yung nagpapatay sa mga nako, fake news po yan, ha? Nako, delikado po yan. At marami pang mga fake news, kapatid na Gabriel, nako. Ay, nako naman. Ayan, so, yan po ang ating episode po ngayon sa Taga-Surit Talakayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? At kung ikaw ay Katoliko, maging proud ka dahil ikaw ay Katoliko, mga kapatid. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like po ang video nito, paki-smash ng like button at
mag-subscribe na sa ating YouTube channel sa Fact Busters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Kaburno at kami ang inyong taga-suri. Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel ha. At huwag na tayong malito ano. Sa Limasawa Island naganap ang unang misa mga kapatid. I am Catholic. I am